Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kenny Free. Mag-update tayo ng ating alagang crayfish. So, tagal ko hindi nakapag-upload, 1 month yata. Tama? 1 month kasi busy na din tayo sa work natin. Tsaka sa pag-construct ng ating concrete pang last month. So ngayon, babawi ako sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila hinahandle sa aquarium, trapal pan at saka sa concrete pan. So, tara guys, samahan nyo. Aquarium setup guys, ganyan lang. Kahit aerator lang yung gamit dyan, goods pa rin yung crayfish natin dyan. Hindi naman siya maselan. So kahit aerator lang ang gamitin sa aquarium, nabubuhay sila. As long as maganda yung tubig nyo guys, hindi yan sila bibigay, hindi yan sila basta-basta mamamatay. Kahit once a week lang kayo mag-change water. Basta pag nag-change water kayo is 50% lang. Yan, okay yan sila. Sa pagkain, syempre, huwag sanayin sa pigs kasi ang lakas makadumi ng tubig nun. Napakabilis tumaas nung ammonia level ng tubig. Kagaya nito, outdoor to. Naaarawan siya pero maganda pa rin ang quality ng tubig niya. Ayan, pinapakain ko sila ngayon ng isda. Maliliit na isda sa palengke. Pinakain nila yan. Yun lang guys, simple lang pagka-aquarium. Kahit aerator lang, okay yan sila. Goods yan sila. Huwag kayong sa kung bibigay ba sila o hindi. Basta maayos yung tubig, quality yung tubig nyo, hindi yan sila mamamatay. Paano ba natin malalaman kung quality yung tubig? Well, sa akin hindi ko naman talaga 100% alam ko paano magpa-quality ng tubig. Yung sa akin kasi, pag dito sa amin, tap water lang yung gamit ko. Siyempre, i-rest natin yung tubig para bumaba yung chlorine. So ako, nagpapares ako ng tubig at least once, 1 to 3 days, ganyan, para wala talaga yung ammonia niya. Tapos yan, paikutin ko na yan dyan sa loob ng tank. Tapos hindi talaga dapat marami magpakain. Konti-konti lang. Twice a day lang para hindi masyadong madumihan yung ating tubig. So yan lang guys pag sa aquarium. Kahit aerator lang, goods yan sila, mabubuhayan sila. Kasalagyan nyo siya ng tamang hides. Pagka sa quantity, doblehin nyo na lang. Pag 3, gawin yung 6. Ganun lang. Kasi napakahalaga sa kanila ng hides. Siyempre mag-aaway-aawayan sila. Kaya ng ating mga female. Regarding pala sa sa aquarium, kapag ang gamit nyo is aquarium, okay lang kahit mag-change water kayo ng 2 weeks. Basta pag nagpapakain kayo, next day tatanggalin yung pinapakain nyo. Kasi pag pinabayaan yung pinapakain nyo doon, mag-aamag yun, yung magkukos ng pagkadumi ng tubig, tapos tataas yung ammonia level niya. So kapag nagpapakain kayo sa aquarium, dapat laging malinis yung aquarium nyo. Meaning, tatanggalin nyo yung pinapakain, tapos every week, bawasan nyo lang ng konti yung tubig, then dagdagan nyo ng tubig. Huwag nyo siyang buhusan guys ha. Ang gawin nyo, kuha na lang kayo ng bote ng 1.5, then butasan nyo siya sa baba. Tapos hayaan mo lang siya mag-drip. Ganun na. Matrabaho lang siya pero isa sa safety ng crayfish yun para hindi siya ma-water siya. Pwede rin naman dahan-dahan every 20 minutes para
hindi siya mabigla sa tubig. Yun yung pag water change naman sa aquarium. And then sa pagka aerator naman, and then sa yun nga, basta't sa aquarium, basta't basta't ma-maintain yung malinis na tubig, hindi tumaas yung ammonia level, okay na yun siya kahit aerator lang yung gamit, basta monitor nyo lang yung water quality niya. So yun yung natatandaan nyo guys pagka ang nag-aquarium kayo na setup dyan. Indoor man yan o outdoor, okay lang yan guys, basta i-check nyo lagi yung quality ng tubig. Okay? Ito naman yung ating trapal pan guys. Yung haba niya 6 feet by 1, yung taas niya 1 feet guys. Siyempre yung tubig niya, mababa lang din yan, nasa isang tangkal yan guys. Ganun lang din, lagyan mo siya ng mga heights. Maraming heights ang hindi nakakaya mo kung gaano kadami. Hindi ko na din nilagyan niya ng kung ano-ano, gaya ng mga dahon-dahon ng nyog, tsaka siya, saging, dahon ng saging, hindi ko na siya nilagyan kasi guys, ang bilis dumumin ng tubig kapag gano'n. Nasubukan ko na yan siya last month, ganun yung setup ko. Maganda rin naman kasi comfort ng crayfish yung heights pagka maraming gano'n. Ang naging problem ko lang, ang bilis dumumin ng tubig, tapos nagkakaamoy. Yun hindi pa flowing water yung laman, kumbaga stagnant lang, kung ano yung nandyan yung tubig, yun lang din, then aerator lang din yung nakasetup sa akin. Ngayon kasi is na siya, okay na yan siya kasi moving water na yan siya, meron ng filtration na dumadaan dyan. Kapag nagtrapal kayo guys, mahalaga magkaroon ng filtration kahit pa paano. Although okay lang tayo sa aerator kagaya ng pa-aquarium setup natin kanina, okay lang din naman kahit aerator, kahit sa trapal okay lang din. Ang pagkakaiba lang talaga guys kapag ka naka-filtration pa is yung pag-change water mo, ang tagal bago ka mag-change water. Kasi kapag stagnant yung tubig mo, yung walang filtration, every 2 weeks mapapansin mo yan, kailangan mo na siyang mag-change water at least 50%. Lagi nating tatandaan, pag nag-change water, at least 50 to 30% lang ibawas natin para hindi ma-water shock si crayfish. Kasi kahit pa paano, kahit gaano katibay yung mga yan, nawa-water shock yan kapag 100% yung pinalit mo sa tubig nila. Pag nag-water change ka na gano'n, nawa-water shock talaga yan. Lalo na kapag hindi mo pa in-acclimate ng tama. So, alam niyo naman kung paano mag-acclimate ng tama, kung ililipat mo si crayfish or kahit ano pang isda yan, acclimation muna. Kailangan masabayan niya yung tubig para hindi siya ma-water shock, kasi isa yun sa dahilan kung bakit namamatay yung isda or yung crayfish natin. Babawasan din yan sila kapag umuulan at malamig ang panahon. Yung lamig minsan, yun yung dahilan kaya hindi sila nakakasurvive, lalo na pag sinabayan ng molting guys. Nasubukan ko na yan nagmo-molt sila, madalas sila mag-molt kapag maliit. So, nung dati, bagong dating yan, maliliit yan. 1 week yung first week nila, nagmo-molting sila, medyo okay pa. Pero yung second week to third week, nag-uulan yun guys. Nung nag-uulan yun, napapansin ko may mga hindi nagsasucess mag-molting dahil sa lamig. Yun, based on my experience ko lang yun guys. In-share ko lang din sa'yo para maging aware kayo guys. Yung experience ko sa molting nila, sa process ng molting nila kapag nagpapalit sila ng balat is napakaselan. Kailangan mo siya, mabantayan mo rin yung temperature kapag taglamig, kasi minsan yung taglamig isa yan sa nagiging cause kung bakit mababawasan tayo ng crayfish. Ayan lang yung setup niya guys Sa trapal naman guys, ganun din naman sa trapal guys, kahit na wala kayong filtration or stagnant lang siya, i-maintain nyo lang yung water quality niya. Ganun din, same lang din sa aquarium na kapag nagpakain kayo, tatanggalin nyo yung dumi. Then, iwasan nyo yung maraming nilalagay na kung ano-anong hides, kagaya ng, for example lang, yung mga nabubulok na ginagawa yung hide. Mabilis kasi dumumi yung tubig. Tapos, kagaya ng walang mga filtration, mas bibilis talaga yung pagdumi ng tubig.
Kaya iwasan nyo na lang maraming nilalagay sa ano, para hindi lang kayo ma-stress din sa tubig kakamonitor. Tapos bantayan nyo lang din yung dumi, kung marami yung dumi, maintain nyo lang din yung water quality nya. So kahit once a week or 2 linggo, pwede kayo mag-change water. 50% pa rin, yung biglain yung tubig. Then pag nagpapakain, kinabukasan or next day, tanggalin nyo. Huwag nyo kaya mabulok dun guys, kasi tataas yung ammonia level. Maintain nyo lang din yung yung pakain nyo 2 times a day. Sa pagkain, alam nyo naman crayfish is scavengers yan. Kahit kinakain yan, anything na madampot-dampot ng mga niya, galamay niya maliliit, kakainin niya. So ganun lang guys, hindi naman siya mahirap i-handle pa-aquarium or trapal, basta yung water quality, ingatan nyo na din. Ingatan nyo din. Huwag kayong maglagay na kung ano guys, kasi yan yung nagiging sanhi ng pagdumi ng tubig at saka yung ammonia level. Hindi natin alam yung ammonia level mataas na kahit walang bula. Tapos isa pa rin yung yung weather, pagka malamig. Isa rin yan na pag nasaktuhan, nagmo-molting sila. Papalit balatas, ang lamig-lamig. May chance yan na hindi mag-success. So pag hindi nag-success yan, mamamatay sila. Pag nalapitan sila ng ibang crayfish, siyempre kakainin na sila. So ayun, yun lang naman yung masasabi ko sa aquarium at trapal pond based on my experience. So ito guys, ito yung ating concrete pond. Yan, ganyan yung setup natin dito sa concrete pond. Bali may filtration to siya guys ha. Flowing water yan siya. Yan yung heights niyan, sa gitna yung PVC. Tapos dinagdagan ko lang nung coconut na bao. Kumbaga bao tawagin sa amin. Kasi matigas yun, tapos kahit 3-4 na crayfish kasi dyan yan siya. May filtration na to guys, kaya dagdag na lang ako ng dagdag ng tubig. Ang ganda ng quality ng tubig guys pag may filtration. Yan, ganyan siya. Yan yung ating concrete pond. Yan. Itagos lang yun. Wala sila. Yan guys. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. Punta naman tayo sa concrete pond. Sa concrete pond naman, ang isang ngayon is wala namang problema sa concrete pond ko kasi may filtration siya okay na okay yung filtration. Pag tumatakbo yung tubig guys, napansin ko guys, mabilis yung growth nila. Malaki yung growth nila. Kasi, siguro dahil sa mas magandang tubig, so malaki talaga yung factor ng water quality nila, So sa ngayon napapansin ko mabilis lumaki yung mga craylings. Yung dating 4 inch ko naging 5 inch na within 2 weeks. Yan, tapos ang bilis, napapansin ko sila, maraming molting na nangyayari sa kanila nung napunta sila sa concrete pond kasi in-experiment ko yung trapal, then aquarium at saka concrete pond. Ang pinakamaganda talaga doon para sa akin based on my experience doon sa concrete pond kasi may filtration siya. Sa trapal, which is aerator lang, at saka si aquarium, aerator lang din, okay lang din. Pero mas malaki yung progress ko sa concrete pond kasi nagsacycle yung tubig. Then, alive na alive sila. Alam mo, mapapansin niyo yung masigla yung isang crayfish kapag isang galaw mo lang, tatago agad sila. Tapos pag nakita ka nila, lalaban sila sa iyo, matapang sila. Yun yung sign na healthy yung crayfish mo. So guys, salamat sa panonood nyo at sana i-share nyo na rin ang video para makatulong sa ating mga kapwa crayfish farmer, mga kabreed natin dyan. I-share natin, magtulungan tayo. Pataas lang tayo lahat, huwag tayong maghatakan sa pababa. Sana may natutunan kayo sa panonood ng ating video tungkol sa pag-alaga sa crayfish sa aquarium, trapal pond at saka sa concrete pond. So abangan nyo ako sa next video natin guys, mag-update ulit ako tungkol sa doon naman sa ating inaabangang parent female kung kailan siya lalabas kasi naka-ready na rin yung tank niya doon, yung grow out tank niya. So yun lang guys, salamat sa panonood. Sa susunod ulit na video guys. Dagdag ko lang guys, kapag meron na kayong buried na crayfish, halimbawa nag-breed na kayo, then
Nakita niyo may buried na. Ihiwalay niyo siya guys. Kasi mahalagang ma-isolate yung buried nating crayfish para sa progress ng kanyang hatching. Kasi pag hindi mo siya in-isolate sa isang tank, maaaring mabuli siya or bitawan niya yung eggs niya dahil sa stress kapag kinukulit pa siya ng lalaking crayfish. So kapag mayroon na kayong buried guys, i-isolate niyo na siya kagaya ng ginawa ko dyan, may isang buried dyan. I-isolate ko na siya guys kasi may stress siya pag ini-istorbo siya ng ibang crayfish. So mas maganda kung i-isolate natin siya guys. Recommended yan guys kapag may buried, i-isolate nyo talaga. Pwede rin namang lagyan nyo siya ng pangharang, kagaya ng mga basket. Ganito, pwede mo siyang iharang ng ganon, takpan mo siyang ganyan guys. Pwede rin yung ganyan. So sa akin kasi gusto ko nakikita ko sila, so in-isolate ko talaga yan guys. Meron siyang isang hides. Ang mahalaga sa buried guys, lalagyan mo lagi ng plants kasi ang diet nila iba-iba din, hindi lang siya basta feeds. Hindi lang feeds, kailangan may plants din silang nakakain. Yung hornwort na yan, masyadong mahalaga yan sa kanila guys, kasi pag ayaw nila ng feeds yan, hinihila nila papasak sa hides, kinakain nila. Yan, mga balat ng gulay pwede din guys. Kaya meron tayong isang buried dyan, lipin natin siya. Rise up like a drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, the energy chase to be. Kita nyo guys, kitang-kita siya. Malapit na itong hatch. Siguro mga 2 weeks pa. Kailangan naka-isolate talaga siya para hindi siya ma-istorbo. Pero nag-istorbo ko siya ngayon kasi may ilawan siya. Ayaw din nila na ilawan kasi sensitive nila yun guys. Yan yun pag may buried ka, i-isolate mo na siya para ma-hatch siya na maayos. Kasi pag hindi mo ma-isolate yan, guluhin sila ng ibang crayfish. Yun lang guys, mga naka-aquarium dyan.